maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, o Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, o Ama. Ako'y nababalik, Panginoon, hindi na aalis. Ako'y nagbabalik, hindi na aalis. Oh, dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasama sa'yo lamang. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba
sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na alis. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan ng salita ng Diyos ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba sa umagang ito. Salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at kahabagan sa aming buhay. Salamat po sa kabila po na aming mga pagkakasala at pagkukulang. Kaya nanatili ka pong mabuti at tapat sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan at pagbubulayan ngayong umaga, Panginoon. Patuloy po na kayo po yung mahayag, Panginoon. Patuloy na kayo po yung maitaas, Panginoon. Patuloy na yung mensahe mo po, Panginoon, ang siyang aming makuha, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan po ang bawat isa na patuloy na buksan ang aming puso at isipan upang patuloy po namin maunawaan ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy na kayo po ang sumamat manguna sa aming, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy po na kayo po, Panginoon, lagi ang siyang maitaas at madakila, Panginoon. Pinagpala mo na po ang bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po namin tinataas ang gawain ito, Panginoon. Sa iyo po palagi ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope na gising na kayo at ready na to start the day with God's Word. Kasi let's be honest po, hindi laging madali ang mornings. Minsan may stress, minsan may worries. Tama po? But today, let's choose to begin our day with praise and gratitude. Just like in Judges chapter 5. Ang chapter po na ito ay isang awitin ng tagumpay. Isang celebration song na isinulat ni Deborah at Barak matapos ang isang glorious victory na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Pero more than just a song, this chapter teaches us who really holds the victory in every battle we face. Kasi po, di ba, let's be real naman po. Life is a constant battlefield. May kanya-kanya tayong struggles. Career, family, relationships, even personal battles like fears and insecurities. Pero the question is, sino ba ang kakampi natin? Judges 5 will show us po na hindi tayo kailanman lalaban mag-isa. Kapag kasama po natin ng Lord, sure win po tayo. Amen po? Kaya po, let's dive in and see the wisdom behind the powerful chapter. Ang Judges chapter 5 po ay isang victory song na nagkukwento kung paano tinalo ng Israel ang Canaanites through God's power. Naalala niyo po ba yung nangyari sa Judges 4? Si Deborah, isang propetisa at po, ay nagbigay ng utos mula sa Diyos kay Barak para labanan si Sisera, ang commander ng kalaban. Pero si Barak medyo hesitant po siya. Kaya sinabi niya na sasama lang siya kung sasama si Deborah. So ayun po, they went to battle and kahit na 900 iron chariots ang meron ng kalaban, natalo pa rin sila because God intervened. Pinaulan po ni Lord, naging muddy ang battlefield at hindi na gumana ang chariots nila. Tapos si Sisera tumakas at nagtago sa tent ni Jael. Isang simpleng babae lang po siya. Pero si Jael, ginamit ni Lord, pinatay niya si Sisera kahit ang tent peg at martiryo. Yun po ang kanyang gamit. Amen po. Grabe po, di ba? Makita po natin dito na hindi hadlang ang pagiging ordinary. Sabihin po natin, ordinary. Para magamit ni Lord. Si Deborah, si Barak, at si Jael, lahat sila may weaknesses. Sabihin po natin, weaknesses. Yan. Pero ginamit pa rin ng Diyos para sa kanyang plano. Amen po? Amen.
Pero may isang interesting part din po sa story. Hindi lahat ng tribes ng Israel sumama po sa laban. Zebulun at Naphtali, they step up. Pero ang Reuben, Dan at Asher, nagpaiwan lang sila. It's a reminder po na kapag tinawag tayo ni Lord, may choice tayo. Sabi po natin, may choice tayo. Kung sasali ba tayo o manatili lang tayo sa sidelines. Amen po? Ang highlight verse po na binigay ng Lord sa atin ngayong umaga sa Judges chapter 5 ay Judges 5 verse 3. Makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga pinuno. Ako'y aawit sa Panginoon, pupurihin ko ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng awit. Minsan po kapag may blessings tayo, we forget to praise God. Tama po ba? Pero dito, si Deborah at Barak po, unang ginawa nila ay magpuri. Sana po tayo rin. Every answered prayers, every victory, big or small po, let's always give credit to God. Amen po? Amen. Sabi po sa Judges 5 verse 31, gayon din, nawa ang lahat ng kaaway mo, O Panginoon, ngunit ang mga umiibig sa iyo ay maging tulad ng araw sa kanyang pagsikat, sa kanyang lakas. Ang ganda po ng imagery dito, di ba po? Kapag po mahal natin si Lord at sumusunod tayo sa Kanya, magliliwanag tayo tulad ng araw. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin po sa iba. Amen po? Amen. At sa Exodus 15 verse 1 po, sinabi po doon na, at umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit na ito sa Panginoon. Aawit ako sa Panginoon sapagkat siya ay napakataas. Ang kabayo at ang sakay nito ay tinapon niya sa dagat. Amen po. Kapag si Lord ang lumaban po para sa atin, walang laban na hindi natin kayang lampasan. Amen po. Amen. At sabi po sa Corinthians 15 verse 57, ngunit salamat sa Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Amen? Amen. Paano po sabi dito? Sino po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay? Ang Diyos sa pamagitan po nino? Ng Panginoong Hesu Kristo. Sabihin po natin, Panginoong Hesu Kristo. Ayan, amen. A true victory po ay hindi galing sa efforts natin, kundi sa grace po ng Lord. Amen po. Palagi pong through His grace ay napagtatagumpayan po natin ang lahat ng battles sa buhay natin. Amen po. Amen. Sabi po sa Romans 8 verse 37, hindi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtagumpay sa pamagitan niya na nagmahal sa atin. Amen. Hindi lang po tayo winners. We are more than conquerors because of Jesus. Amen. Sabi po natin, we are more than conquerors. Amen. Amen po. Ang mensahe po ng Lord sa atin sa umagang ito, ginagamit ng Diyos kahit sino para sa kanyang plano. Hindi po kailangan maging super strong o super skilled para magamit ni Lord. Amen po. Amen. Kahit si Jael na isang simpleng babae lang, naging instrumento ng Diyos sa tagumpay. Ang lahat ng victory ay dapat ipagpasalamat po kay Lord. Kapag po may breakthrough tayo, huwag kalimutan si Lord. Amen po. Lahat ng victories natin ay galing sa Kanya. Amen po. Amen. Ang lahat po ng ating victories ay galing sa Kanya. At huwag po na manatili tayo sa sidelines. Sumama po tayo sa laban ng pananampalataya. Amen po. Minsan po madali lang mag-observe at hindi sumali. Pero kung tinatawag tayo ni Lord, let's step up at sumunod sa Kanya. Ano po sabi? Let's step up. Sabihin po natin, let's step up. Ayan. At sumunod sa Kanya. Amen po. Amen. Maging handa po tayo na sumagot sa tawag ng Diyos. Kapag may pinapagawa po sa atin si Lord, let's say, yes. Ano po sabi kapag may pinapagawa po sa atin si Lord? Ano po isasagot natin? Yes, sabi po natin, yes, Lord. Amen. Kahit hindi natin feel na qualified tayo, God will equip us. Sabihin po natin, God will equip us. Amen. Maging matapang rin po tayo sa challenges. Huwag pong matakot.
Kung si Deborah at Barak ay nakapagtagumpay dahil kasama nila si Lord, tayo rin po. Amen? Amen. Tayo rin po ay magtatagumpay tulad nila dahil kasama po natin ng Lord. Amen po. Lagi rin po tayo na magpasalamat, big or small victories, every answered prayers, i-acknowledge natin si Lord sa mga yon. Amen po? Amen. At palakasin natin ang loob ng iba. Amen po. Huwag lang po natin isipin ang sarili natin journey. Be a Deborah, someone who encourages and inspires others. Amen po. Amen. Ayan, so dapat nagpapalakasan tayo. Tinutulungan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po. Amen. Mga kapatid, ang Judges chapter 5 ay isang paalala na ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. Pero ang tanong po, handa po ba tayo magtiwala at sumunod sa Kanya? Huwag po natin tingnan kung gaano kahirap ang laban. Tingnan natin kung gaano kalaki ang Diyos na kasama po natin. Amen po? Amen. Lalo na po ngayon na ang laban natin ay hindi na tulad ng dati. Sabi po sa 2 Corinthians 10, verse 3 to 4, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. This is to remind us po na sa ngayon, we do not fight like nang ginagawa nila dati po. Ang labanan ngayon is spiritual. Spiritual battle na po. Amen po? Amen. Pero ayun, salamat po sa Panginoon dahil tayo ay magtatagumpay sapagkat kasama po natin siya. Amen po? Amen. Kaya po today, harapin natin ang araw ng may pananampalataya, tapang at pasasalamat. Dahil kapag kasama natin si Lord, ano po? Panalo tayo. Sabihin po natin, panalo tayo. Amen. Palaging sa tulong at biyaya ng Lord, tagumpay na tayo. Amen po. Sabi po natin, tagumpay na tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po niyang pagpapaalala sa atin na kapag kasama natin siya, tayo po ay palaging magtatagumpay. Amen po. Sapagkat lahat ay imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen po. Lahat po ay posible sa Panginoon. Amen po. Amen. At ayun, patuloy po na tulungan tayo ng Panginoon. Amen na palaging mapili na isama natin siya sa ating buhay. Amen po. Amen. Salamat po. Nawa po ay meron po tayong nakuha na message sa kanyang mga salita at tulungan po tayo ng Lord na patuloy po na ating may isa pang buhay yon. Amen po. Amen. At ngayon po ay muli po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na palaging nagpapaalala, Panginoon, nagtuturo at nagtutuwid sa amin. Salamat po na kami po ay higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw po ang aming Panginoon na dakila sa lahat at kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo palaging pagsama at pag-iingat po sa bawat isa. Salamat po na napagpalang na po kami ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtulong at paggabay sa amin. Patuloy po na tulungan po kami na patuloy na masunod ka po sa aming buhay na palagi po namin mapili, Panginoon, ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Patuloy po kami pagkasamahan, pagkaingatan sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran, sa Miracle of Life at maging sa ibang fellowship na nakapakinig at nakapanood ng aming morning live devotion. Salamat po sa kanilang buhay. Patuloy po silang pagpalain. Patuloy mo po yung kanilang mga pangailangan at pinagdadaanan. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang tumugon at sumagot nito, Panginoon, ay sa inyong kalooban, Panginoon. At sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga dinaramdam sa kanilang pisikal na katawan, Panginoon, patuloy po na igawan niyo po sa kanila ang inyong pagpapagaling, Panginoon. Patuloy niyo pong paghimalaan ang bawat isa, Panginoon. At salamat po sa mga pastors ng Miracle of Life, maging ibang fellowship, Panginoon. Pagpalain po sila, Panginoon. Patuloy po silang i-sustain, Panginoon, at empower, Panginoon. At salamat po na pagkakaingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong kabutihan at kahabagan sa aming buhay, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na kayo po sumama sa amin sa buong araw na ito at patuloy po namin pinagkakatiwala ng mga susunod pang araw, Panginoon. Salamat po na pinagpala mo na po kami, Panginoon. At salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa inyong patuloy na kabutihan at kahabagan sa amin. Sa iyo po palagi, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Amen. Salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po muli. Palagi po sa Diyos ang papuri. Amen po. Amen. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God.